Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Elder Ivy Castromayor ng CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating pagbubulay-bulayan, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We glorify your holy name. We magnify your greatest name, O God. And we thank you for your holy word. Guide us today, O Lord, as we study your word, and help us to deeply understand and observe this, O God, as our daily guide. And may you also give us more wisdom and knowledge, O Lord, in dealing with your word every day. Maraming salamat, and with the power of your Holy Spirit, we pray, O God, that this word, your word, be revealed in our hearts, in our mind, O Lord, at magsilbi namin treasure, Panginoon, at gabay sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samod dalangin. In Jesus' name, Amen. Atin pong basahin ang ating verse for the day na atin pong pag-aaralan. Sabi po sa Deuteronomio chapter 4 verses 1 to 4, nanawagan si Moses na maging masunurin ang Israel. Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin niyo ang mga utos na binigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ngunit kayong nanatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Praise God. Palain po ang bawat isa sa pagkakabasa ng ating salita. At tunay nga na sa ating binasa ay pinaalala sa atin ng Diyos ang importansya ng pagiging masunurin sa pamamagitan ni Moses. Ipinarating sa mga Israelita na ang isang mahalagang panawagan niya. Ano nga ba ito? Ay obedience. Di ba po? Ang pagiging masunurin, nais ng Diyos na tayo ay sumunod ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya at may banal na takot. Inihalimbawa pa nga po ni Moses ang ginawa ng Diyos sa Baal Peor sa ating binasa. At kung atin pong babalikan, sabi po sa Numbers 25:1-13, ay doon po naitala ang buong pangyayari. Kung saan, sa Shittim, ang mga lalaking Israelita ay nakipagtalik sa ibang mga babaeng Moabite. So, nagkaroon ng interracial na pagkakaroon ng relasyon, which is bawal po nung panahon na yon. At hanggang sila ay naanyayahang sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan ng mga babaeng yon. So, na-influensyahan ang mga lalaking Israelitang yon. At sumamba din sila kay Baal Peor. Kaya, nagalit si Yahweh sa kanila at iniutos nga po ni Yahweh kay Moses na tipunin ang mga pinuno ng Israel at patayin sila sa harap ng madla. Iniutos din ni Moses sa mga hukom ng Israel na patayin ang lahat ng kasamahan nilang sumamba kay Baal Peor. At yun nga po ang nangyari, kaya marami pong namatay at umabot nga po sa 24,000 ang mga namatay noong salot na yon. So, yan ang kaparusahan sa di nila pagsunod sa iniutos ni Yahweh. So, the Lord is just, amen, and He is righteous. At lahat ng consequence ng ginawang kamalian ay talagang, ayan po, ang judgment ng Panginoon sa kanila. So, noong mga panahong iyon ay sa Old Testament, direct na ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang mga nais na iutos. So, through Moses, so ginamit nga po si Moses, kaya naipahayag ang 10 kautusan. So, ito pong mga utos na to ay matatagpuan sa Exodus 20 at alam na po natin yon, yung 10 Commandments. So, naging gabay rin po yon ng mga tao o ng mga Israelita ng panahon yun kung paano nga po mamuhay ng tama. So, hanggang ngayon, di ba po, fina-follow natin yon dahil hindi nagbabago ang utos ng Diyos at hindi ito mababali. Sabi nga po niya, huwag babawasan, huwag dadagdagan. Ito ang magiging gabay natin ng mamuhay ng may pag-ibig. So, that's what the Lord wants us to do, to follow Him in obedience, obey Him with love. Kaya nga po sa Mateo 22:37-40 ay nasummarize ang 2 greatest commandments. Ano po yon? Sabi doon, love God above all things and love your neighbors as you love yourselves. Amen? So, mahalin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa buong isip, buong puso at kaluluwa, at gawin din ang ating mga kapwa, di ba po? So, we love our neighbors as we love ourselves. At nais ng Diyos na tayo ay sumunod, kung kaya nga po sa New Testament,
ay inilathala na ang buhay ni Jesus na kung paano tayo susunod sa tawag ng Panginoong Diyos. So inihalimbawa niya na, ginawa niya ng role model ang buhay ni Jesus, kaya He sent His only Son Jesus Christ para makita natin paano ba mamuhay ang isang taong may takot sa Diyos. So that's what Jesus did. Pinakita niya ang tamang pagsunod sa kanyang Ama, kasabay ng pagsunod niya sa mga kautusan ng Diyos. Gayon din naman lahat ng mga miracles, di ba po? Pinakita niya at kung paano niya tinawag ang mga disciples na to follow Him. So ngayon, sino na ba yung mga disciple ng Panginoon? So He is calling us to follow Him. Bakit nga ba mahalaga ang pagsunod? Dahil nilikha ng Diyos ang mga kautusan na ito at ito ay salamin ng kaisipan at karunungan ng Diyos. So nagre-reflect lang na ang utos niya ay wisdom ng Panginoon. Kaya may utos kasi may wisdom ang Panginoon. And that's the reason kaya nais niya na tayo ay hindi mapahamak, di ba? Parang isang ama lang na ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga anak, ayaw niyang masaktan, ayaw niyang mag-suffer. Kaya may mga warning, kaya may mga rules and regulations, kaya may mga policies. So kahit saan ngayong company or saan ka man, sa school, sa simbahan, sa government, or wherever you are, may mga rules and regulations. May mga policing dapat sundin. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kautusan. At ang Diyos ng kautusan, siya rin ang Diyos na nag-organize ng lahat ng bagay. Pinaplano niya, pinaplansya niya lahat. May blueprint ang lahat, di ba? Parang sa isang architect. Kaya may mga tamang susundin tayo bilang mga anak niya. So that's how the great wisdom of the Lord shows us. Amen? Dahil ang Panginoon, sa kanyang awa at pag-ibig, ayang tayo ay nagdurusa at naghihirap. Kaya sabi nga po sa 1 John 3:4, whoever commits sin, commits lawlessness, and sin is lawlessness. Amen? So kung wala kang pakialam sa batas, wala kang pakialam sa mga rules, wala kang pakialam sa utos, yun po ay isang kasalanan. And sabi nga rin po sa isang quotation, ignorance of the law excuses no one. So kung hindi mo susundin ang batas dahil lamang sa ignorante ka or inosente ka dahil di mo alam, ay isang kamangmangan, ay isa pong kasalanan. So yan po ay may pananagutan tayo. Amen? So as individual, so we have to be responsible. Kaya bago pa tayo magkamali or bago natin maging huli ang lahat, yan, bago maging huli ang lahat, the Lord wants us just to obey. Trust and obey. Tunay na ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Kaya ganun na lamang ang pag-encourage sa atin ng mga leaders natin, ng mga nasa authority, ng mga iniluklok sa kataas-taasan na sundin ang bawat policy, sundin ang rules and regulations, sundin ang utos ng Panginoon. At sa buhay natin, sino nga ba ang greatest judge natin? Di ba ang Panginoon din naman? Ang Diyos ang maghuhusga sa buhay natin. Ang Diyos ang magja-judge. Siya ang may alam ng lahat. Kaya gusto niya ay ang anak niya lamang ay maging righteous and obedient. So sa atin pong konklusyon, sa Deuteronomy 4:4, di ba nga po ang pangako niya? Manatiling tapat kay Yahweh. Kaya ang mga nanatiling tapat kay Yahweh ay buhay pa hanggang ngayon. So ibig sabihin lamang na may pangako ang Panginoon sa mga nanatiling tapat. God is a rewarding God. Amen? Hindi niya naman nahayaan na ang mga sumusunod ay wala ring premyo. Amen? So gusto niya may reward din. Kaya He's God of full of promises. Marami siyang pangako. Lalo na sa mga anak niyang nananatiling tapat sa mga tawag niya. Kaya ang mga pangako niya ay nakalaan doon lalo sa mga anak niyang masunurin at naglilingkod ng may katapatan. So nawa, ito po ay maging inspirasyon sa ating bawat isa. Lalo na po sa akin, di ba po, bilang unang recipient ng salita niya, na maging inspirasyon ng mensaheng ito na sumunod tayo sa tawag ng Diyos. Sabi nga po sa Deuteronomy 28 verse 1, be faithful in obeying the Lord your God. Be careful to keep all His laws, which I tell you today, and the Lord your God set you high above all the nations of the earth. So hindi niya tayo hayaang maiwan sa ere dahil bibigyan niya tayo ng authority above all the nations of the earth. Dahil anak niya tayo, mahal niya tayo, at nais niya lamang na hindi tayo mapahamak, nais niya lamang na tayo sumunod at tayo po magiging maayos ang ating patutunguhang direksyon. Nawa po, maging silbing inspirasyon sa bawat isa ang kasalitang ngayon ng ating Panginoon. To God be all the glory. Maraming salamat po sa mga nakinig at patuloy po nating subaybayan ang ating tinapay mula sa langit. Let's close in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo and we are blessed. We are thankful for the word. Nawa po ay patuloy nyo kaming gamitin sa inyong tawag o Diyos at gabayan nyo po kami sa araw-araw na pamumuhay na magkaroon kami ng patuloy na banal na takot sa iyo, sumunod sa nais mo at maglingkod ng may katapatan sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa fellowship ng banal na Espiritu
Espiritu, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen and Amen.